Hello, good evening guys. Si Tropang Tupad here, so medyo mag-iiba muna tayo ng topic. No? Tama lang muna tayo sa palayas-layas at saka dun sa mga pag-vlog natin kung saan tayo pinagdadala ng mga kaibigan natin. Anyway, disclaimer lang ha, this video is for educational purposes or baka friendly advice galing sa atin. Dito kasi sa Saudi, alam niyo nasa ibang lugar tayo. So, syempre, madaming mga experiences na pwede nating maranasan, which is baka naranasan na natin sa Pinas or baka dito pa lang din. But anyway, ang point ko dito, ang aking i-discuss for today is, bakit ba kailangan nating iwasan ang pagiging mainitin ng ulo? Bakit nga ba? Kasi dito sa Saudi, walang kwenta pag mainit ang ulo mo. Okay? At saka, wala ding sense kung makakakaroon ka ng gagamitin mo lagi ang tapang mo. Gaya ng sabihin na natin, makakapatay ka dahil sobrang tapang, walang kwenta yan. Bakit? Anong mangyayari sa'yo? Maaari ka ding mamatay kasi hindi mo to bansa at mahihirapan kang dumepensa. So, yung pinatay mo yung pamilya nun, pag hindi tinanggap ang blood money, dedo ka, diba? So sabihin na naman natin ulit, matapang ka, magaling ka pa pagsuntukan, hinahamon mo, binugbog mo yung kaaway mo. Okay, nabugbog mo siya, na hospital, wasak yung mukha. Ano mangyayari sa'yo bilang nakabugbog? If you are right, siguro kung mapuprove na that is self-defense, maaari kang yata, maabsuelto. Pero kung hindi naman, tuloy na natin, medyo naputol, may kumatok kasi. So, yun na nga. Pero kung hindi ka naman mo naman kayang patunayan na that is self-defense, magbabayad ka din, makukulong ka, tapos both of you will be deported sa inyong bansa. Ganun po ang batas dito sa Saudi Arabia. Hindi biro para sa ating mga foreigners na OFW, just like that. Yung isa naman na sinabi mo natin, kunyari, gusto mong magreklamo, gusto mong ipakulong yung tao, take it easy. Hindi ganun kadali yun. Lalo pa kung ang kaso niya is parang isang walang kwentang kaso or might not unless that is a major case gaya ng mabibigat na kaso. Alam niyo na yun, drug pusher, drug addict, pumatay, ng kidnap, ng rape, whatever, serious physical injury yan mga seryosong kaso, di ba? Pero kung yung mga utang, ganyan, tapos yung mga minura mo, ganung mga bagay, yung directly, lalo na yung mga alam ng lahat na siya tayong minura mo. Yun yung mga pwedeng mga maging minor lang naman na case. So, ganito ang mangyayari niya pag minor case. Sabihin na natin, wala kang alam sa batas. Una mong gagawin, police station pupuntahan mo Pupunta ang police station, mag-file ka ng case. Alam mo, sasabihin sa'yo ng pulisya, pumunta ka dun sa barangay nyo, kung barangay Pilipinas. Pero kung dito sa Saudi, mapupunta ka sa embahada. Doon ka muna makikipag-usap sa embassy natin para i-advise ka kung anong gagawin mo. So ngayon, makikita mo doon sa pananalita ng mga mediator ng mga tao doon, malalaman mo kung meron bang talagang, kung tama ba talagang mag-file ka, kung may patutunguhan o wala. Yun kung hindi tayo, kung may analyze natin yung pananalitaan. Kasi magkakaroon muna ng settlement yun di ba? Dadaanin muna yun ng settlement. Hindi yan basta-basta yung punta ka dun sa police station, kaso agad. No, hindi ganun kadali yun, boy. Madami po tayong dapat pagdaanan ng mga proseso. So ngayon, andun na tayo sa embahada natin. Okay, sige sabihin natin hindi nagkasundo kasi parehas mataas ang ego, ma-pride ng parehas na panig, hindi nagbate, gustong pumalag sa isa't isa sa kaso. Okay, go ahead, nag-file ngayon ng kaso itong isa. Ito namang magpa-file ng kaso, dapat sisiguraduhin natin na meron tayong matigas na statement. Hindi yung kapag tinatanong tayo, ang mga isasagot natin, hindi ko po alam or hindi ko naman hindi ko, alam mo yung incomplete details ba? Yung inconsistent na mga details. Hindi pwede sa korte yon. And next thing, aside from the statement, dapat meron kang testigo. Madali lang hanapin ang testigo kasi ang testigo basta nakakita at kayang ikwento yung mga nangyari ng buo at walang paligoy-ligoy, pwede magtestigo yan. At saka yung willing na mag-front talaga. Ang pinakamahirap hanapin is the evidence. So, lagi nyo lang tandaan kasi alam nyo naman sa batas, no evidence, no case. Totoo yun. Pag wala kang ebidensya, kahit nga may ebidensya ka, kaso kung mahina ang ebidensya mo, may sasantabi lang yan at masasawalang bahala ang kaso mo. So, para sa akin, kung alam nyo naman na wala namang sense yung irereklamo natin, alam nyo bilang lang OFW, kasi tayo mahalaga ang isang araw natin sa trabaho. Kung wala namang sense yung irereklamo mo, kung wala din, alam mo naman na walang patutunguhan, kundi mag-settlement, why not to settle right there and then, di ba? Ganun lang kadali yun. Huwag na kayong pumunta kung saan-saan, huwag nyo na kayong mag-report kung saan-saan. Kasi, kawawa naman yung mga taong mai-educate nyo
sa maling pamamaraan eh. Mas maganda sana kung i-educate nyo sila in a proper way, yung pinakatama. Kaya dapat alamin natin kung paano yung pasikot-sikot ng batas ng law. Ako, hindi ako nag-aaral ng law. Pero dahil nga sa experience ko noon, sabi ko sa inyo, may experience ako sa pag-file ng di ko lang nasabi, no? So anyway, meron ako experience sa pag-file ng case. Kaya alam ko kung ano ang kailangan. At alam ko kung gaano kadaming papel ang pagagawa sa'yo bago kung makapag-file ng case. And take note, meron ako evidence nun. Pero ang naging result, no probable cause. Kasi mahina ang ebidensya ko. Ganon kadindi ang batas natin. Hindi pwede yung utak mo lang ang mananalo dahil alam nyo tama tayo. Hindi. Meron tayong batas na susundin. Iba kasi yung batas ng utak natin kumpara sa batas na standard na pina-apply, pinagaganap. Kaya dapat, kung meron man tayong mga kaibigan, huwag niyong sulsulan. Itama nyo, huwag niyong pagudin. Sabi nyo, kausapin mo na lang, wala din naman mangyayari dyan. Pero pag mga major cases, alam mo, mga seryoso, kampihan nyo. Hindi nyo pwedeng iwan yan. Turo nyo kung saan pupunta, samahan nyo kung maaari, di ba? So, paano? Yun lang mga kaibigan. Sana tapusin nyo itong video to para mapanood nyo.